Para sa DWIZ, Impeachment Trial Recap 4, sa pagbubukas ng ikalawang linggo ng impeachment trial, iniharap ng prosecution ang kanilang ikalawang testigo sa Article 4 o grave threats. Sa kanyang paglantad sa impeachment court, pinatotohanan ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc sa kanilang investigasyon ng dating pinamumunuang Cybercrime Division na may mga nagawang krimen si Vice President Sara Duterte sa inilabas na video sa isang online press conference noong November 23, 2024. Kasunod ito ng pagbabanta ni VP Sara batay sa video sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Atty. Lotoc na kumbinsido siyang may nagawang krimen si VP Sara sa ipinalabas sa impeachment court na isa pang video noong October 18, 2024, kung saan sinabi ni VP Sara na nai-imagine niyang gusto niyang putulin ang ulo ni PBBM. Gayon din ang bahagi ng November 23, 2024 video na inihayag nitong wala siyang kinikilalang mas mataas pa sa kanya. Gayon din ang mga katagang, ang bansang ito, I would go to hell. Sa cross-examination, inamin ni Atty. Lotoc na wala silang natukoy o nakumpirmang mayroon ngang kinuha o inupahang asasin si VP Sara. Sinabi ni Atty. Lotoc na inimbitahan nila si VP Sara para maimbestigahan sa kiniklaim ng panig nitong Operation Romanov o planong pagpatay sa pangalawang Pangulo. Subalit hindi naman ito dumating at sa halip ay nagpadala na lamang ng mga abogado. Samantala, napuna ng depensa ang anito'y magkakaibang entry sa paperworks ng NBI tulad ng DARE o Digital Audio Recording, Receiving STS-MOS at docket numbers sa mga affidavits at transmittal sa DOJ. Bago matapos ang Day 4, pinapaharap ng impeachment court si NBI Director Melvin Matibag ng mas maaga. Natapos naman ang Day 4 pasado alas 8 ng gabi. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng todong lakas, Angelo Bainio sa bagong tunog ng DWIZ 882. Humahataw sa umaga, Ronnie Ramos. Ronnie Ramos. Hataw na! Umaga na!